Magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Well, matagal na tayo hindi nakikita. Marami tayong prayer exhorters. Kaya pinagkakatiwala ko sa kanila yung exhortation for Lifeline Prayer Service. Samantalang nandun naman ako nakatutok sa mentoring lessons at saka EBBS at saka Sunday. Kahit ganun lang yun, masyadong pressurize ang time. Dahil hindi man ako una, hindi ako kabihasa, hindi ko man talaga master ang Bible. Meron lang akong masasabi at gusto kong nakatutok. Ngayong gabi, nais kong handugan ng ating Lifeline Prayer Service sa panalangin ni Cornelius, Acts chapter 10, kasi may mga bagay-bagay tayo na matutuklasan dito bilang lesson. Dahil si Cornelius ang unang convert ng Christian Church. Sige, tayong manalangin mga kapatid. Acts chapter 10, and we will pray. Heavenly Father, salamat po Panginoon sa pagkakataon na sa muli makakanig namin ng bawat isa at makakapiling ako nila sa panahon ng mga panalangin, lalo na sa pagpapahayag ng iyong mga salita. Lord, dalangin ko na as usual na maging karagdagan ng kaalaman, maging inspirasyon, hamon sa amin kung ano man magagawa ng mensahe ngayong gabi. Purihin ka, aming pong pag-aaralan si Cornelius at sa pinagmamalaki ng Lord na panalangin. Salamat Ama. Ito yung aming samo, dalangin para sa lahat na makikinig. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Prayer of Cornelius. Well, masyadong nakakabisado na natin itong story ni Cornelius. Masyadong malaman, puno ng aral. Nung lang nakaraan, pag-usapan natin si Cornelius as devout, dahil nagkaroon tayo ng devotion sa YA, and we talk about devotion, and Cornelius was found to be a devout man. Ngayon, meron tayong mga questions na ating sasagutin. Number 1, na sinabi ng Biblia dito that Cornelius was a devout man, verse 2, one that feared God with all his house and gave much alms to the people and prayed to God always. Si Cornelius, magaganda mga gawa niya kasi nabasa dito, nag-fasting, nag-pray, nag-giving, sabi nga ng marami, at paulit-ulit nating narinig na matatalo pa ni Cornelius itong mga born again. Which, kung ating titignan sa panahon ngayon, meron din naman talagang very pious, meron zealous sa prayer. Now, kagaya ni Cornelius, hindi pa nila nasumpungan yung born again experience. They already have much prayers, they already have given much alms, but they miss the born again experience. Sa mga tweed, bagamat may connection sa langit ng prayer, malamang yung prayer nila, kasi sa atin ang prayer, almsgiving, is not salvation. It is preservation. So if anybody who is doing all the lesson on preservation when his soul is not yet saved, tantamount to nothing. Parang sayang. Kasi
Bakit ka nag-pray? Bakit ka nagbigay? Bakit mo ginagawa lahat ng mabubuting bagay na ito? Wala ka pa namang assurance for heaven. May pakinabang lahat lang yan dito sa lupa. Parang sinasabi ng marami, hayaan mo yung mga religious na yan, yung mga religion na yan. Total, wala namang ginagawang masama yan eh. Nakakabuti pa rin yan sa tao. So, kinonfine lang natin na yung ginagawa ng mabubuti sa prayers, hindi talaga salvation. It's doing good and doing righteous things. There is nothing to be preserved. Nothing to be preserved. Anong pinipreserve? Siguro righteousness. Maging magkapwa-tao ka, maging mabuti ka sa gawa mo, gawin mo yung mabuti kung ano yung gusto mong gawin din sa yung mabuti. Now, kasi walang sa mga tao na mga saved, lahat ng ginagawa ng sanglibot na ito, prayer, almsgivings, may description yan. Ang tawag din ng mga born again, preservation. Dahil sa meron silang naranasan na salvation. Pero yung hindi pa nakaranas ng salvation, yung born again experience, kung ginagawa nila itong prayer, giving, mabubuting bagay, para sa ano? Para sa ano? Wala namang ipipreserve. So, it is just doing righteous things. Now, tama nga. Kasi sinabi ni Pedro dito, I perceive, verse 34 of Acts chapter 10, Peter opened his mouth and said, truth, I perceive that God is no respecter of persons, but in every nation he that fears him and worketh righteousness is accepted with him. So it is not hindi salvation. Now, it will be wrong. It will be wrong, magiging mali kung isipin natin, kaya nanalangin, kaya nagbibigay ng limos para maligtas. Mali. So it's benevolence. Gawin mo yan para maligtas ka lolo mo. Gawin mo yan para papasok to sa langit. Wala yun. Number 2, salvation. Preservation. Anong preservation meron? You're doing righteous things to preserve what? Because if one is not yet saved or has not undergone the process of salvation, there is no preservation. So, your prayer, good things, lahat ng yan is only benevolence. Pakikipagkapwa sa tao, maging mabuti sa tao, may reward din naman yun. Naitataas ka, paparangalan ka, hindi naman useless kaysa naman gumawa ng kasalanan. It's still doing good. Parang si Cornelius nga, sabi nga ni Pedro, he that doeth righteousness is accepted. So, itong prayer natin dito, prayer ng hindi saved. The prayer of Cornelius was the prayer of unsaved, or para naman bigyan ng magandang description, prayer ng magiging saved. Ayun. Prayer ng malapit ng masave. Ayun. At dito natin malaman na ang Diyos nakikinig sa prayer. Na kahit siya hindi pa saved, pero believer siya. He is a believer. Now, kaya lang hindi pa nga complete. Marami naman na sa akin ang tawag sa kanila sympathizer. So talking about the prayer of Cornelius, the prayer of Cornelius was a prayer that was heard of God. It was considered a prayer that is a memorial.
memorial, yung naaalala. Kahit na ako, kung akong Diyos, maaalala ko lagi ito. Bakit? Kasi hinihigitan pa niya yung prayer ng mga born again. O di maalala mo. Kasi out of the many unsaved, si Cornelius among those who were not yet saved, fully saved, ang matindi ang prayer niya, parang mga born again, nahihigitan pa. Kaya magiging memorial. The prayer of Cornelius was a prayer of devout people who are dedicated. Now, pray the prayer for those who will be saved. God hears all kinds of prayers. Hindi lang yung prayer ng mga di mananampalataya, but prayer of the righteous. Because Cornelius was considered righteous. Kaya lang nga, kasi righteousness, ang requirement for heaven is holiness. A requirement living right with humanity sa mundo is righteousness. We have to be righteous. Jesus Christ was baptized not because he was a sinner. There is no junction nor connection. Sabi ni Jesus Christ, baptize me to fulfill all righteousness. So, I need to say, lahat ng pinapagawa dito sa lupa, righteousness, tama, makatwiran. Yeah. Now, pag ang tao nag-pray, lagi nating isipin na pag nag-pray, kahit na usayan mo ang prayer, kaya mag-pray ka ng 24 hours a day, maging katanungan, bakit kaya mong mag-pray ng 24 hours? Hindi mo kayang tuparin yung Acts 2:38. Now, kasi maging questionable eh. What do you want to do, or what do you want us to think of you when you spend more time in prayer and hindi mo magawa-gawa ang Acts 2:38? Kasi Acts 2:38 is hindi naman mahirap gawin eh. Ang naging problema, si Cornelius, hindi niya narinig yung Acts 2:38. Kaya nga, inutusan ng Diyos ang anghel, patawagin si Pedro, kasi ang nangaral sa Acts 2:38, si Pedro. Definitely, Peter could tell them now na gawin mo Acts 2:38. At nasunod naman ni Cornelius. Kasi nung sinunod ni Cornelius yung anghel eh. So, pinatawag niya ngayon pinatawag niya si Pedro na siyang nangaral ng Acts 2:38. Then, Cornelius was not only a man that is accepted, he is also a man that is saved. Kaya, nung unang panahon, lahat yung kanyang almsgiving, prayer always, lahat na ginawa niya makatwiran, walang kabuluhan. Pero nung tumanggap na siya sa Lord, na pangaralan siya ni Pedro, nakatanggap na, kita lang natin sa scripture, nakatanggap na ng Holy Ghost, tapos nagpabaptize ng Jesus' name, then nag-cease, natapos na yung kanyang pagiging accepted. He is better than any other. Mas lamang siya kaysa iba kasi maliwalang sinabi, is accepted with God. So, it's very clear na Cornelius lived very highly, moral values mataas masyado. Kaya lang, yung moral values natin will not bring us to heaven. No, it will not. Yung ating spiritual values. So, nung nabaptize na si Cornelius, doon lang nagsimula.
tuloy-tuloy niya yung prayer niya, tuloy-tuloy niya yung almsgiving, tuloy-tuloy niya yung kanyang ginagawang mabuti, meron ng ano yun. Tsaka natin masasabi na yung ginagawa niya yun, yung prayers and giving, ay preservation sa kanyang kaligtasan. It's preservation, to preserve his salvation. Meron ng meaning yun. At meron ng access yun para sa heaven. Pero in the past, wala pa yun. Kasi walang salvation. Now, so the prayer of Cornelius is the prayer of a devout man, is a prayer of those who fear God, is the prayer of those who are generous, it's the prayer of a righteous person, prayer na hindi niya lang prayer kundi prayer of his household, prayer that is a memorial before God. Parang sa diba, balintawak, memorial, monumento ni Bonifacio, monumento ni Rizal. Eto si Cornelius naging monumento kay sa Diyos kasi may ginawang mabuti. Now, sinabi ni Pedro sa 1 Peter 3:12 that God's ears, yung tainga ng Diyos, ay naka-intune sa mga righteous. Now, so it's telling us that na kung kayo, ako, tayong lahat, pati kaibigan nyo, yung mga sinners, kailangan marunong din mag-pray sinners. Why? Paano yung prayer of repentance? Kung hindi sila marunong mag-pray, paano sila mag-pray of repentance? Sinners should know how to pray prayer of repentance, prayer of confession. Now, sinabi sa Proverbs 28:9 na if we don't hear the word of God, kung hindi tayo makikinig sa salita ng Diyos, hindi tayo susunod sa kautusan ng Panginoon, Proverbs 28:9 says that our prayer becomes abominable. Paano natin i-analyze yun? Paano magiging abominable ang prayer? Kasi dito sa Proverbs 28:9, they who does not hear the law of God or the word of God, the teachings of God, yung prayer niya, abominable. So there is a prayer called abominable. And abominable prayer is a prayer of those who do not listen to the word of God, that do not obey the commandments of God. Nagiging Pharisaic, nagiging hypocritical. We don't hear the word of God, we don't listen the word of God, hindi tayo nagkasusunod sa law of God. Then we come to the Lord in prayer. What is that? Sabi ng Panginoon, pag kayo nanalangin, huwag kayong lalabas sa labas, magpapakita ng tao kayo, mahahaba ang inyong mga damit, ang inyong mga panalangin, mahahabang panalangin, kayo mga hipokrito. Sabi ng Panginoon yan. So now, paano ko dadalhin ito sa ating prayer lifeline? So sa ating prayer lifeline, malalaman mo na yung kasama mo sa bahay, kapitbahay mong ilagay na natin, sama natin lasinggero, masasamang tao. Pag sila nanalangin, ay pakikinggan sila ng Diyos.
Kasi ang Diyos di nga tumatangin ng tao. Basta nanalangin, manalangin. Kaya lang, yung panalangin mo, pwedeng maging panalangin ng makasalanan, panalangin abominable. So, lahat ng yan pwedeng maging prayer. Pero, anong description ng prayer? Now, kay Cornelius, hindi man siya saved. Pero nag-pray siya. And his prayers, sabi na sa kanya, your prayers and your almsgiving has become a memorial before God. Ay, isip-isipin mo. Meron din nagawa yung may nagawa din yung prayer ni Cornelius sa a memory of. Praying people has good memories. Tignan mo yung tao nga dalanginin, maalala mo sila eh. If you show or display a prayerful life, you become a memorial to your relatives, your friends. Memorial. It's a memorial. Si Cornelius, the prayer of Cornelius is a memorial. Kaya nagkapanghihinayang, sayang yung prayer thanksgiving kung ang tao ay hindi ligtas. So, lagi nating isama ang salvation sa mga bagay na to. Pwede kayo makipag-argue na bakit ito si nanalangin tapos hindi saved. Ang panalangin at saka ang salvation dito sa kalagay ito naiiba kasi marami nga nagpipray, mahusay sa prayer, wala pa naman silang born again experience. So kailangan talaga abutan ng born again experience. Kung kayo nandyan, meron kayong kilalang mga reliyosong mga tao, laging nananalangin, nakikita ninyo, abutan ninyo ng gospel. Share to them the word of God because you yourself should know na yung kanilang prayer magiging sayang. Pakikinggan ng Lord. Magiging sayang kasi hindi makakontribute ng kaligtasan yung prayer niya. It should be born again. And born again, to be born again is not to pray. To be born again is to repent and to be baptized. Then, saka lang nagkakaroon ng value ang mga panalangin. No problem with prayer. Huwag lang maging kahina-hinayang o huwag lang maging sayang na nag-pray ka pa. Sana siniguro mo na yung salvation mo. So, kung ako ang magsishare, mga kapatid, lagi ninyong maririnig ito. Kasi, ang talagang i-drive ko, the importance of your salvation. Kasi kahit na anong gawin natin, prosperity, blessing, lahat, sabihin mo na, may palas ka, may lupa ka, may negosyo ka, healthy ka, wala ka lang kinulang. Munting requirement lang, hindi pa natin magawa. Repent and be baptized. Simple. So if you are watching me, and kahit na hindi mo ako i-consider na friend, because our friendship will not be beyond the Bible truth. Sundin talaga dito. So, ngayong gabi, maliwalag sa atin na may value yung prayer ni Cornelius after narinig niya kay Peter yung gospel, after natanggap na niya yung born again experience. Then, pag pinatuloy niya yung prayer at saka almsgiving, hindi lang yun memorial before God. Hindi na yun memorial before God.
Talaga yun na talaga ang makaka-preserve sa Kanya hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Hindi lang memory. God will have a lot of wonderful memories with us and we still go to hell. Kasi memories, good memories, yung mga ginawa mong saklolo, tulong, mabuting gawa, good memories. Now, while we make good memories, let us make sure that we have our salvation. Kaya laging ganun. Always on top ang salvation. Kaya tayo, gumagawa tayo ng good memories. So magbakasyon tayo, let's create great, wonderful memory. Ang dami nating memory. So ito nga si Cornelius is a good example. Good memories. Walang masama. Pero if we have good memories, let us make sure that we are safe. Amen. Praise God. So, mga kapatid, I'll pray. At kung kayo nandyan, nakasunod naman ang mga next exhorters, you will enjoy our exhorters. Ang aking proposal na ang lahat ng mga YAs, yung mga young adults, talagang expose. Magkaroon sila ng time na mag-share, mag-exhort. Because they already have, being young adults, they have much experiences to share. Especially on pakikipagniig sa Panginoon sa prayer. Praise God. So, iyuko natin ang mga ulo natin at dakilang Ama o Diyos sa mga sandaling ito. Hallelujah. Pinapabaon ko sa lahat ng nakikinig at alam ko na yung mga exhorters ay nakikinig din. At kailangan nila itong mga sinasabi ko, Panginoon, na ang prayer talaga, wala naman talagang sayang. Kasi may pakinabang pa rin kahit prayer ng sinners, prayer ng maliban na sa mga hypocritical prayer na sadyang pagkukunyari at pakitan tao. Lord, idinudulog ko sa iyo sa gabi ito. First of all, yung aming mga exhorters, kanilang mga needs. The fact that they are sharing and willing, they give themselves to be part of the Lifeline prayer service by means of exhortation. I pray as their pastor that you bless them with the blessing that is according to their services to you. Kung anong nagawa nilang mga bagay sa iyo, Panginoon. Dalangin ko rin ang lahat na nakikinig dito kung sino man, Panginoon, ang may mga problema. Hallelujah. Now, the prayer I have tonight is not sensational. But I know, Lord Jesus, na kung naintindihan nila at nag-grasp nila ito kahit na sila'y makasalanan o hindi sila born again, they can be like Cornelius. But again, I say, oh God, that you help them na hindi nila pagmatagalin, na hindi nila maranasan ang born again experience, because using Cornelius as an example in his prayer, nung narinig ni Cornelius ang Ebanghelyo, he succumbed, he yielded, he obeyed the gospel, and he was baptized. He and his household, friends, neighborhoods were baptized together with him.
So, Lord Jesus, thank you so much for prayer. Thank you for showing us na kahit hindi pa saved, ay hindi dahilan na hindi kami mag-pray sa iyo dahil hindi pa kami saved. You do not require prayer from born-again people only. Lord God, I know that you expect everyone, sinners and unbelievers and believers, to go to you for prayer. So, Lord Jesus, I pray and I pray for our cities. Hallelujah. Ministries in church. We have plentus. Ang dami namin ministries, oh God. And prayer ko ang manpower, especially ang Sunday service. I pray for those who are working out the program that it will be pleasing to you and blessing to the listeners. I pray for the manpower with the workforce and those involved na maging maayos ang pamamalakad at patatakbo ng gawain sa linggo. At, Panginoon, yung mga attendees, mga dadalo, Panginoon, sa ngayon, they are invited. We are limited. We are limiting, Lord God, in accordance to government instructions. However, we give everyone who really are longing for church. We cannot deprive them. We cannot forbid them. Hallelujah. Jesus, purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Purihin ka, purihin ka, purihin ka. So, inaasahan ko, Lord God, na kami bilang prayer guardians, gagawin mo ang bawat isang membro ng church, lahat ng disciples ni Christ, na maging prayer guardians sa Metro Manila. Purihin ka, Ma. At aking samo, aking dalangin. Lord, sa pangalan mo, mo, Jesus, I pray for Sister Jem and her whole prayer team. Kasama na, Panginoon, ang iba pang mga prayer ministries, and I believe we have like 13, 14 prayer ministries in church. At dalangin ko ang bawat coordinator na maging masigla at ganapin nila ang purpose na kung saan sila ay ginawang mga coordinators. Lalo na, Panginoon, ang mga senior citizens na kung saan tuwing umaga, alas 4 hanggang alas 6, 7, ay nagkakasayahan sa panalangin. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Lord, ito po aking panalangin. Huwag mong kalimutan na lahat ng mga elders ng church, mga president, mga directors, mga administrators, supervisors. Huwag mo rin kalimutan ang pagpala sa kanila. Lalo na, Panginoon, yung mga sumusuporta sa mga rentals, sa mga finances na kinakailangan ng church. Huwag mo silang kalimutan, Panginoon. Kasama po ng prayer namin. Hallelujah. Tinutukuran namin sila na huwag silang malugi, huwag silang maloko, huwag silang madaya. Pagkos sila ay magpatuloy sa kanilang hanapbuhay, magpatuloy sa kanilang paglilingkod bilang empleyado, huwag mo silang wala ng trabaho. Panginoon, bilang pastor ng church na to, sila po ay aking dinudulog sa inyo. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah. Ito po yung aking samo, ito aking dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen, amen, amen. Praise God.